Evening, minasan, konnichiwa, mega love, shout out everyone. So for today's video, ito na po ang hinihintay ng lahat. Magsasahod reveal po tayo. Medyo na-delay po ang ating vlog guys. Busy po ako last time. So, ang promise ko po dati ay November 15 after ng sahod ko. But, unfortunately, abutan po tayo ng December 3. Disclaimer lang po, ito po ay based lang po sa aming sahod. So, bawat company ay may iba't ibang salary po or rate po sila or mga deduction po. So, magkaiba po ang lahat ng category dito. Hindi pa po nakapag-follow ng aking vlog. So, every year po ako nagsasahod reveal dito sa amin. Kasi dito sa Japan, every October of the year ay mag-increase po yung salary dito. So, for today's video ay aalamin natin kung feel ba natin yung increase dito sa Japan or hindi. So, minasang, if you are interested with this video, please watch the video until matapos po ito para hindi po kayo mag-expect. Guys, magti 3 years na po ako dito sa housekeeper sa next year ng April. So, ngayon ay magsasahod reveal na po tayo and this is it guys. Are you ready? Guys, ang basic salary po ng housekeeper ay nasa 190,500 yen lang po siya. The last October guys, na-increase po sila. October 10, 2025 ay nag-increase po ang Japan. So, nagiging 199,000 na po ang aming basic salary. Basic salary lang po yan guys, kaya wag po muna kayong makampante dyan. Sa mga basic salary na naipalabas ng mga karamihan, maraming mga kapwa natin Pilipino ang nag-assume na yun na po talaga ang sahod pagdating dito. But, tatapusin nyo po ang video na to para meron po kayong idea kung magkano na lang po ang natira sa ating sahod. Ang basic salary po natin ngayong taon ay nasa 199,000 na po siya. May increase po siya na 8,500 yen. Sa basic salary po yan ha. Siyempre, meron din po talaga tayong mga deductions and then meron din po sa bawat company, meron din po mga additional like points, mga ganyan. Sa amin, meron po kaming evaluation. Kunyari po, hindi po kayo malate, wala po kayong mga damage sa client, mga ganyan. So, meron po kayong additional niyan. Tapos, meron din po kayong mga overtime. Pero sa amin, kadalasan, konti lang ang yung overtime namin. Kagaya sa akin ngayon, meron lang po akong overtime na 4 hours. And then, meron din po kaming dagdag kapag, kunyari, holiday dito. Kasi pag holiday dito, guys, and meron po kayong mga regular client and nagpapalinis po sila, hindi po tayo exempted. Ang vacation lang po talaga namin ay yung long vacation lang po sa December. But the rest na mga nagay-long vacation dito ay meron kaming pasok. Pag mga ganyan guys, red calendar dito tapos meron po kaming regular client and mag-work kami, meron po kaming mga additional 500 yen sa isang oras. Ngayon ay ipapakita ko po sa inyo ang aking payslip. Start po muna tayo sa basic salary namin. Salary nga po pala namin guys ay 199,000 yen. Tapos dito meron po akong OT allowance, 4 hours, total of 6,280,000 yen lang po siya. Yung expendables namin guys ay dito kasi sa aming apartment, maglalaba po kami sa washing machine, nagbabayad po kami. So, ibigyan kami ng allowance ng company, 2,000 yen sa isang buwan. And ito po yung holiday allowance ko po, meron po akong 2,500 dahil yung meron akong client sa holiday dito sa Japan and nag-work ako na evaluation. Ito na po overall, kung wala kang absent, wala kang damage, tapos lahat-lahat na yan. Actually, itong special allowance to guys, ito po yung paid leave namin na na-convert ng money. After ng 6 months nyo po dito sa Japan, magkakaroon na po kayo ng paid leave. So, yung paid leave nyo po muna ay 10 po yan. So, yung 10 days na paid leave kapag hindi mo siya ginagamit, convert yan ng pera. Pero depende yan sa rules ng company. Sa company po namin, kailangan po namin gamitin yung 5 paid leave, tapos 5 paid leave lang po ang babayaran nila. So, dahil ako ay hindi ako masyadong abstinent, leave lang ako ng 5 dahil yun ang required ng company namin na gagamitin namin yung 5 paid leave. So, kaya nagkaroon ako ng 50,000 yen kasi isang araw 10,000 yen po siya.
And then, ito pong pre-transit ko ay nagiging 27,219 yen. Ito po yun ang pamasahe namin sa isang buwan. So, ibabalik po yan ng company. Ang total po ng ating salary ay 291,465. So, wag po kayong mag-assume na yan na po yung ating sahod. Meron pa talaga tayong mga deductions, guys. Kaya, wag po kayong mag-assume, guys. Karamihan po talaga sa mga kapwa natin, mga nag-a-apply, pagka rating dito, medyo ma-disappoint sila. Bakit daw maliit na lang yung sahod nila? Kasi, dati sa Pilipinas, nanonood sila siguro ng mga video, mga vlog, pero hindi nila tinatapos yung mga videos. Ang nakikita lang nila, mga basic salary lang ang nilalagay ng mga vlogger siguro, pero hindi pinapakita yung mga deductions. Kaya pagdating dito, parang disappointed sila. Bakit maliit lang yung sahod? Bakit maliit lang yung natira sa akin? Ganyan. So ngayon, let's move sa mga deductions. Lahat ng mga company, guys, sa Pilipinas man, may mga deductions talaga tayo. By the way, guys, ang deductions po pala ay magdedepende po yan kung gano'n na po kayo katagal dito. As based sa aking experience, aming health insurance, guys, so nasa 9,910 yen. Tapos, meron pa kaming welfare. Welfare insurance ay nasa 18,300 yen. Next, guys, meron po kaming employment insurance premium. Parang SSS sa atin. So, nasa 1,453. Mura lang. Next, ang aming income tax ay nasa 5,990 yen. Tapos, meron pa kaming inhabitant tax. So, ito po, ang inhabitant tax po, guys, ay parang resident tax po namin dito. Yung pagtitira namin sa lugar dito. Ganyan. So, may bayad pa din, ano. So, nasa 7,500 yen. Ang inhabitant tax, guys, ay kami simula nung second year hanggang pataas na. Siyempre, magbabayad po tayo ng bahay dito. Hindi po libre ang bahay dito, guys. Magbabayad po kami ng 43,500 yen. So, ang total deduction ko po ay nasa 86,653 yen. O, diba? Tumataas din. So, ang sakit, guys, di ba? Pero wala tayong magagawa dahil yan talaga ang kasali sa ating sahod. Total ng ating payment ay nasa 291,465 yen. Subtract po natin yung 50,000 ko kanina na sa paid leave dahil hindi po lahat magkakaroon ng paid leave na additional. Kasi yung paid leave additional is every year lang po yan. Total talaga sa akin ay 241,465. Yan po ang i-minus natin sa ating deduction na 86,653 yen. Total na lang po ng aking sahod ay 154,812. But, ating tanggalin dyan ang ating pre-transit or yung pamasahe na 27,000 minus 27,219. So, ito na po talaga yung actual na sahod natin. 127,593. Po yan. So, i-convert po natin. Magdepende po yan kung magkano ang rate. So, for today's rate, mag-check po tayo gamit ang ating pinakamamahal na DICOM. Magpapadala sa Pilipinas. So, ang rate po ng DICOM today ay nasa, tingnan mo, bagsak na bagsak. 37.9 na lang. 'Di ba? Ang liit na ng rate ng yen ngayon. Ang ating malinis na sahod. So, ang ating malinis na sahod ay nasa 48,000 pesos na lang dyan sa Pilipinas. O, 'di ba? So, kunan nyo po yan syempre ng pagkain nyo po dito sa loob ng isang buwan. Tapos, syempre magpapadala sa Pilipinas and then pampaganda na po ang magdi-decide kung worth it pa ba mag-Japan. But for me, worth it pa din dahil syempre, hindi ko man yan makikita dyan sa Pilipinas. Yung 48,000 pesos dito monthly, ang work po namin yan ay 5 days at saka day off po namin 2 days. So, yun lang po guys. Sana po nakatulong sa inyo and magkakaroon po kayo ng idea kung magkano nga ba ang sasahurin namin dito. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. See you po sa aking vlog ulit. Thank you for watching and God bless you. Bye-bye!